Good day mga ka-agri all over the Philippines, all over the world. Happy New Year po. Ngayong araw po ay gusto ko lang i-share sa inyo yung naging accomplishment po natin noong 2025 na New Year, January 1 and January 2. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload po. So, gusto ko lang ipakita sa inyo na nag-expand pa tayo more dito. Dito na rin malapit sa ating pinagtaniman nitong ating 6 months and malapit nang mag 2 weeks old na Lakatan Plantation dito mga ka-agri. So, ipakita natin sa inyo. At least po ay Lakatan accomplishment list 2025 ay nagawa po natin kahit hindi pa naman po natapos talaga. So, yan po. Ito yung second expansion. Doon sa ilalim yung third expansion. Ito po magiging fourth expansion po ito. Ito po yung ginawa natin. Dahil talagang kailangan ng kunin dyan yung mga sobra nating mga tawag doon suckers. Sayang po kasi pag puputulin ko lang, sabi ko magsasacrificial ulit ako ngayong 2025 kasi paminsan-minsan umuulan pa. Ngayong araw lang po sumakit yung tawag doon sunshine. Kahapon makulimlim po at saka may parating pa tayong mga ITCC. So uulan pa po talaga. Dito po marami pa tayong mga pwedeng makuha talaga mga suckers. So sabi ko magsasacrificial ulit ako. Alam ko namang medyo mabitin po ito sila kasi nga kinukunan ng mga followers sa ilalim, pero hindi po natin sinasagad para po hindi masyadong ma-stress itong unang tinanim po natin mga ka-agri. Ginawa po natin yan kasi po sayang kasi ng time. Kasi pag natanim natin yung January, pag naging maganda po yung ulan, maaring October, November, maha-harvest na po siya. Kaysa hihintayin ko pong magbunga yan, at saka bago po kukunan ng mga suckers, napakalayo na po ng time. Yung ginawa po natin dito, nag-spray na lang po talaga tayo ng herbicide dito sa area na ito. Para lang po mahabol talaga. Hindi ko na mahabol sa time ko pag hindi ako mag-herbicide nito. Kasi nga po, pagpapasok na ng summer, baka dire-diretsong walang ulan, hindi na po sila mabubuhay. Hindi po sila makapag-recover ng maayos. So, pinag-iisipan po natin na siguro magdidilig po tayo dito bukas. Pag hindi umulan na maya, bukas didiligan po natin yan. Kasi tinanim mo natin yan kahapon. May tubig pa dyan sa sapa sa ilalim. Kahit balde-balde lang muna gagamitin natin. At least po, mabubuhay po sila kasi po may moisture pa po talaga sa ilalim. Ito po ay nasa 80 plus hanggang dun sa dulo. Hindi pa natapos dun sa dulo. 4 na line po yan. So mayroon pa tayong konting pagkatamnan dyan. Konti lang siguro. Siguro aabutin ng mga 40 lang. Yun po. Pero po hanggang dun sa dulo, siguro dyan at dito po aabutin tayo ng mga 120 to 130. Yun na po talaga. At saka yung matitirang hindi natamnan dito sa dun po sa taas, yung isang area dyan na talagang bago matamnan po ay kailangan linisin muna dyan sa taas. Yung mga malalaking kahoy dyan, kukunin ko muna talaga yan. Kasi po, ano na talaga yan, magiging masikip. Walang space po para sa sunshine. So dun na area po, kukunin ko muna dyan sa itaas yung mga kahoy malapit dyan sa upper na pilapil bago po matamnan dyan sa ilalim. So inuna na lang natin dyan mga ka-agri. Well, in fact dito nag-uumpisa tayo magbutas na rin dito sa area na ito. Ito po. Kasi mayroon pa konti dito pwede nga pagbutasan hanggang dun sa dulo. Na start tayo kanina pero yan po. Maybe bukas na ito yan matapos dito. Hanggang po dito konti pa. Siguro ay sa mga 10 mula dun sa mga 10 to 15 kapuno pa yung pwede dyan. Hindi na natin tatamnan dyan na malapit talaga dito kasi pag mag rainy season po dito talaga ibasakan ito. Area talaga ng tubig yan dito. So sabi ko hindi magagandang magiging area pa ng ano natin, saging natin. Otherwise magkakanal po talaga tayo ng masyadong malalim dyan para po yung tubig dito ay mailabas natin. Yun yung pwedeng gawin kung talagang tatamnan natin dito. So pinagtamnan na natin ng napier dito konti. So yun mga ka-agri,
Itong dito, isagad natin dito na matamnan pa kasi sayang talaga ng space. Pag natamnan dito, maghahanap tayo next the other months or the other years doon sa taas na naman, paakyat doon sa mga area. Kaso lang refence na naman tayo doon para sa camping if ever na matamnan doon. Kasi nga po may mga camping doon. So itong area natin kasi ay hindi na makapasok yung camping dito, kaya napaganda natin na gawa natin ng paraan, mga ka-agree, na hindi madamage itong ating sagingan dito. So yun, pag nagtatanim po tayo ng saging kahit doon siguro sa kabila some days, napier grass na rin kasi doon yung area ay pastulan ng kambing. Pag tinanan natin ng saging yun, mababawasan yung pastulan natin. Kailangan tamnan na rin talaga ng napier grass para po bawi at saging. Kasi po yung dahon ng ating saging kinakain na rin ng ating mga kambing. O gaya po nito, pwede na nga ito makuha, nag-start ng magkaroon ng konting sigatoka. Pero papunta na tayo ng summertime, so ayan, hinayaan na lang muna. Pero mga 2 days from now kukunin na naman yung sa ilalim para ikukumpay na naman sa kambing. Yun yung nagiging routine dito, kaya walang makikitang mga dahon ng saging dito sa ilalim. Hindi gaya doon sa unang mga plantation natin na yung mga dahon na kinukuha natin sa ilalim dinalagay lang. Sa ngayon hindi, papunta na talaga sa mga kambing. So yun mga ka-agree, nag-share lang po tayo ng ating expansion this new year of 2025 hanggang doon. So tatapusin na lang dyan, baka mga 2 days pa matatapos na matamnan lahat dyan pag mabigyan tayo ng time mga ka-agree. Nag-share lang po tayo talaga sa inyo nitong ating lakatan dito na part na rin ng updating natin. O ayan po, pag nakunan na talaga ng suckers, binabalikan talaga natin ng lupa, hindi pwedeng hindi. Kasi baka pasukin ko siya ng corn weevil. Dapat talaga every time na makunan ng mga suckers, yan po, binabalikan talaga ng lupa. So pag naulanan po ito ng okay na naman, ay maglalagay na naman siguro tayo more ng goat manure. Kaso lang itong mga goat manure dito hindi pa na kakain, mayroon na naman doon, walang magawa, talagang maglalagay ng goat manure or else ilalagay natin dun sa bagong tinanim natin yung mga manure natin dito po. Kasi naka second time manuring na tayo dito, parang walang bawas yung mga manure ng kambing dito. O yan po, dami masyado. So sabi ko hanggang magbunga na yan dyan siguro, hindi pa nila mauubos, we will see. May mga tumubo pa kasi dyan na mga tagdadalawa tatlo na rin. Pag gumanda yung panahon, magbawas na rin tayo ng suckers dyan na pwede matransplant. Kasi sayang po, dapat isang puno lang kasi nasa 2 by 2 meters po yung ating distancing dyan mga ka-agree. Gaya po nito, dapat kasi makuha na itong dalawa. Tatlo kasi yung lumabas, kunin itong dalawa pag nag-transplant tayo. At saka pang replacement na rin sa mga may tama ng sakit. Buti na lang hindi masyadong maraming tama ng mga sakit na yon. So at least okay na ito. Dito may ito replacement na ito, at ito rin replacement na rin dahil may tama itong una. Yan po, ito ay papasok na ng 3 months and 2 weeks. So maraming salamat. This is your friend once again, Agritechnics TV po. Update lang po, at saka expansion po natin ngayong 2025. God bless us all. Babush! Mabuhay ka magsasakang Pilipino. All the dreams